Yo, what's up? Andito na naman tayo para mag-battle review. Siyempre, para sa mga magla-like, comment, follow, subscribe, alam nyo na, love you. Para sa mga hindi naman, fuck you. Okay, papanoorin natin ngayon. Medyo bagong upload lang din. Atoms versus Class G. So, itong dalawang to, hindi naman sila baguhan, no? Pero, napapanood ko na to, lalo si Class G. Si Class G, ito yung unang champion ng Pedestal 1 ng Motus. Si Atoms naman, nasimulan ko lang siya mapanood nung dito na sa flip top. Siyempre, kakampi siya ni Cygnus. Champion sila ng 2x2. Pero napanood ko rin yung mga 1 minutes battle niya. Okay din si Atoms. Malakas din. Tapos si Class G, napanood ko yung laban niya dito sa flip top kay Raffian, kay Charisma. So, eto. Tingnan natin. Panoorin natin tong dalawang to. Hindi ko pa to napapanood. So, let's go! Boss Ari. Sinasabi ng iba na parang small room siya, pero kailangan ko rin mabawi mo dito yung respect. 21, dito pa rin Match Point Sports Bar, Mandaluyong City. Siyempre, mga ating laban ngayon, no? Manila High Sa sintensya may lusot. 0-2 pala si Atoms. Okay. Hindi ko alam kung kanino siya natalo. Nakalimutan ko na sino yung mga nakalaban ni Atom sa 1-on-1 eh. Ang pinakatumata kasi yung 2x2 nila ni Cygnus eh. Wala sa buot na direct. Gun Rap Battle. Pineds Product. Motos Battle League. At sa kaliwa naman, silang Cavite represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Class G. Siya, halika na sa to, maayusin na ang forma, hakutin mga kosa, balutin na ang bomba, paso ay roronda. Shoutout lang sa Baxendos kay Jeline, salamat sa pag-indindi palagi. Mamaya na iba. Laro muna tayo. Nanalo ng coin toss si Class G. Pinili niya ba uli si Atoms? Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat, zoning 21. Atoms. Dinig! Sa mga di nakakaalam, magkalaban dapat kami neto sa Motus kaso na-risked yung aming battle. Oo, sa Bicol nagkaroon lang ng masamang disaster kaya tong class agad kinancel. Kaso pag-chat ni Enigma, bigla kong nakita versus Class G game. Sabi ko, G, nang yung machiks na manok ng henyo'y gawin kong fried chicken. Pagkat ito na yung grave, magtatapos. Ngayon, stage ka na malalaos. Oo, drain up na muna kita sa Motus class para sa flip top stage ka na magtatapos. Class G! Okay, intro dito ni Atoms. Medyo nilaro niya yung pangalan ni Class G. May mga konting gamit na rin kasi syempre medyo madali lang mahanapan ng mga wordplay yung pangalan ni Class G. Pero, ayun, may ganun palang storya, no? Dapat maglalaban na raw sila sa Motus. Binigyan lang ni Atoms ng context kasi syempre baka magamit against him yung hindi natuloy na laban nila. So binigyan niya na kagad ng explanation. Kumbaga inunahan niya na si Class G dito. Gandang strategy rin yun. Hindi ko lang masyadong natripan yung isang rhyming doon, yung fried chicken ba yun? Class G game, fried chicken, parang yung slant rhyme niya doon parang di lang ganun kalupit. Tuloy natin. Pwede flip top stage ka na magtatapos. Class G! Pwede naman Dave Denver o kaya Diyos, ba't binigay mo pantapa lang na leche? Pues tatapak-tapakan parang cockroach pagkat sagabal ka na peste. Malamya naman daw yung Atoms. Huwag kayo sa salamin na makapal na kadepende. Tandaang mas delikado si Cyclops lalo pag nagtatanggal ng lente. Kasi kung puro kasi Cygnus nagdala, si Cygnus nagbuhat, di na ako dyan magugulat. Kung puro kasi Sig, ayan tuloy, dinakdakan ka ng may utak. Kasi kung puro Cygnus, 2x2 pares, pues lagay niyan tagilid. Kung ganyan yung putahing hinahain, di na nakakabilib. At pag tunglak, biglang umawit, malamang di yan madinig. Pagkat ang gusto ko'y patahimikin tong galing silang at isilang bibig. Isilang, kumbaga tapalan yung bibig. Ganda ng niya. Strategy ni Atoms dito, pinapangunahan niya yung mga pwedeng ibato sa kanya, no? Yun nga, yung angle about sa 2x2 nila ni Cygnus na parang si Cygnus lang yung bumuhat. Pinapangunahan niya na. Tuloy pa natin. Pagkat puhunan ni mikin tong galing silang at isilang bibig. Pagkat puhunan ni Class Sigaw! Huwag mo nang itanggipar! Nakaka-bad trip yung boses nito, parang yung sa
Malunggay, cheese, pandesal. Mas okay pa yung tinig ni Batas at Lisabars at Imagery Wagas. Samantalang to parang classroom na walang teacher kasi puro ingay lang yung naririnig sa class. Kasi kadalasan ng mga line, walang bantas. Puro lang rising intonation. Ganyan kababa itong class na parang ating education. Panay sigaw sa delivery. Ano ka mga anak? Pues pagtapos niyan, Panay sigaw sa delivery. Ano ka, manganganak? Eh! Okay. Sige. parang ating education. Panay sigaw sa delivery. Ano ka mga anak? Pues pagtapos niyan, di ka na aaray. Kasi after mag-bleed, maternal death, alam nyo kung sino yung tigasilang, siya yung mamamatay. Nagpapagod kami kasusulat ng punches, kala mo sigaw na yung magpapa-knock out! Sinigawan din eh. Naulit lang yung silang, no? Taga-silang. Parang nasabi niya rin kanina, taga-silang. Yun nga, doon nga si Class G. Tapos ito naman, double meaning ulit. Taga-silang means yung taga-panganak. Yun din yung mamamatay. Kaya niya sinabing how ironic. Susulat ng punches, kala mo sigaw na yung magpapa-knock out! Kaya anong G-class? Baka G-cash kasi puro cash out! Wordplay! Cash out. Yung sa Gcash nga, pag magpapa-cash out ka. Tas puro ka shout, puro ka sigaw. Okay? Puro cash out! Lotus! Yung link nasa comment section. Nunig to, gambol, patay tong idol, gamit ko rifle, bagsak niya'y tagilid. Para di na makabosi sa timek at di na madinig kasintay sa liig na parang Charlie Kirk. Kaya, Na parang Charlie Kirk. May mga rich lang na rhyming dito si Atoms. Pero si Charlie Kirk yung ano, sa mga di siguro nakakaalam, siya yung parang, yung figure siya sa Amerika na nakikipag-debate lalo na about sa kahit saan, politics, religion, or kung saan man. Basta debater siya nakikita ko lang sa TikTok before, tapos na-assassinate siya recently, last year. Parang during one of his campaigns or debate runs, may bumaril sa kanya dito sa leeg. Nasa video yon, tapos namatay siya. idol, gamit ko rifle, bagsak niya'y tagilid. Para di na makabosi sa timek at di na madinig kasintay sa liig na parang Charlie Kirk. Kaya, Glenn Gipilano Galicia, San Mandalhing Intablado Panisca, sa pakinsaksakin ratraten ngayon men sinong mas delikado sa dista. Kaya anong vaccine dose? Try natin sa boxing boss para malaman kung punches kung kanino ang the best. Itong may triple G na initial, ma-GGG nitong CA, Canelo Alvarez. Yun, lakas nun. Triple G. So, sinabi ni Atoms yung full name ni Class G, no? Puro G nga, Triple G. Siya, boksingero rin yun kasi si Triple G. Golovkin, nakalimutan ko na yung buong pangalan, pero Triple G rin. Boksingero na mamaw yun. Tapos, alam ko, undefeated siya. Tapos naglaban sila nung Canelo Alvarez, yung boksingero rin. So, parehas bigatin yun. Tapos naglaban sila, alam ko nanalo si Canelo. Si Triple G, natatandaan ko siya kasi isa siya sa may pinaka malakas na chin. Ibig sabihin parang hindi pa siya na-knockdown buong karir niya. Or hindi pa siya na-knockout. Ganun yung pagkakatanda ko sa kanya. Yun. CA Canelo Alvarez. Triple G, no? Balik natin. Tamang kung punches kung kanino ang the best. Itong may triple G na initial, ma-GGG nitong CA, Canelo Alvarez. Pinakita ko lang na ako'y hindi nasindak. Sa atin ako yung mas matindi maging champ. Unang round pa lang, pinaulan na agad ng mga hard-hitting punches parang Pereira kay Ank. Kasalanan ko rin kung bakit aking name nasa bottom line. Ngayon nagbabalik tong tiga Motus Die. Mag-aasik sa'yo lang focus buy. Matlagim ka na ratratin ng submachine na naka-auto fire. At last, pinaulan ako na ng bala yung class. Ito ay parang massacre doon sa Columbine. Time! Pinaulan na ng bala yung class, massacre sa Columbine. Medyo hindi lang umano sa akin yun kasi parang narinig ko na siya sa
isa sa mga laban ni ano, sa pagkakatanda ko, Sharon. Kalaban niya si Shotgun Shug sa States. Nakalimutan ko URL ba yon. Basta meron dong verse si Sharon about sa I'm taking this shotgun to school, white boy from Columbine. So, medyo familiar din sa sinabi ni Atoms dito sa dulo. Pero yun, buong round 1 ni Atoms, maganda. Malinis yung performance from start to finish. Ang ganda ng mga flow niya. Meron lang konting rhyming na hindi siguro ganun ka tugma kahit sabihin mong slant rhyme siya. Tapos yung mga laro niya lang sa pangalan ni Class G, medyo generic or general lang na common ano. Hindi siya yung super creative, pero yung natatandaan ko yung malakas niyang binitaw yung Cash Out, tapos yung Triple G Canelo Alvarez, ganda nun. Tapos yun, malinis yung performance dito ni Atoms round 1. Panoorin natin yung kay Class G. Yo! 2024! Nagka 2x2 tournament, tama? Tara muna't ating balikan. Si Boss Arik, nagchat sa Team Bicol. Kasali kayo sa bracket, galingan. Nung nabasa ni Atoms, 2 minuto sa Iran tapos may kapares, nahibang! Palibhasa sanay na mag-champion sa 2 minutes challenge parisan. Iba yun, boss! Pero kamusta, Atoms? Lumulobo pare. Kaya hindi ako believe sa pagiging champion nito kasi may panlolokong nangyari. Sila yung todo abante hanggang yung trono nadali. Paano yung laban 2x2 tapos may trosong kasali? Lugi! Talagang walang makakabakbak. Isang payat tsaka isang mataba na pandak. Yung duo nyo ni Cygnus parang marksman na tank. Pero sa totoo lang, si Cygnus lang naman talaga yung nagdala. O yung siglang-sigla habang tong sigago tamad magtrabaho. Sinisigundahan lang yung plano. Buti na lang may sig na masigasig kaya nasigurado yung panalo. Ganda nun. Sayang lang kasi humina siya ng konti dahil si Atoms meron siyang parang na-diffuse niya ng konti yung angle dito ni Class G na ano eh. Yung sa 2x2 yung pagbuhat daw sa kanya ni Cygnus na ano na siya ni Atoms na pangunahan na siya sa round 1. Nakatulong din na nauna si Atoms doon, no? Tapos yung may nilaro niya rin yung pangalan ni Cygnus sa round 1 si Atoms yung about sa sisig, pinatungan niya ng mga dinakdakan, putahe. Pero ito si Class G, mas nagustuhan ko yung paglaro niya sa pangalan ni Cygnus. Mas marami rin eh. Pakinggan ulit natin. Sinisigundahan lang yung plano. Buti na lang may sig na masigasig kaya nasigurado yung panalo. Kasi noon, hindi yan nagcha-champion sa mga sikat na liga kahit ang layo na ng binagtas. Aba, move it! Atoms, matuto ka din pumaspas tanga. Kaya nga binigyan ka na ng ka-joyride na likas magdala kasi wala kang mag-grab pag mag-isa ka lang kaya inangkas ka na! Tangina ka! Alam mo kung bakit wala pong panalo sa one-on-one? Paano di ka naman maunawaan? Alam niyo kung anong standing nito? Pinakamaraming wordplay na binitawan. Tanginasan mo ba kasi yan natututunan? Napakawak tsaka banu niyan. Kung merong wordplay mongoloid, ito puro cut. Tarantaduhan! Kasi sample ng mga linya nito. Ngayong Avril Lavigne ni Supremo makikita. Putang ina mo, ang lakas ng tama mo. Avril Lavigne. May ganun palang linyahan si Atoms. Hinahabol niya si King Nego G sa mga panglaline mark ni Class G base dito Kasi sample ng mga linya nito. Ngayong Avril Lavigne ni Supremo makikita. Putang ina mo, ang lakas ng tama mo. Ayoko pa naman na sana naman line mark kasi baka mapuno na naman ng mga hatred. Pero Atoms, why do you have to go and make things so complicated? Ano yun? Kanta yun ni Avril Lavigne. Kaya niya na na-connect yung
yung line na yun sa una niyang sinabi about kay Avril Lavigne, na niline mark niya kay Atoms. Tangina, nag-iipon lang kasi yan ng mga wordplay tapos binubuo ng random mga reference, mga elements, mga chemical reaction. Kaso sulat ko tatabon dyan sa mga ginugel mo maghapon kasi yung dala ko mas sa mga bagay na kinokompose ng atoms. Tangina, lahat ng tore rekta, wala munang pasensya. Pupunuin kita ng benda hanggang mawala sa eksistensya. Pupulbusin kita na halos wala silang makikitang ebidensya. Hanggang yung gagawin ko sa atoms di na mapapaliwanag pa ng siyensya. Medyo predictable lang yung punchline doon. Pero grabe yung ano dito ni Class G, aggression niya, tsaka yung style niya nga. Again, medyo na-diffuse lang ng konti kasi nga syempre si Atoms pinangunahan na in-style breakdown niya si Class G nung round 1, no? Yung puro raw siya sigaw. Yun nga, yung Class G baka Gcash kasi puro cash out. No, tumatak din sa akin yun yung kay Atoms eh. So yun. Pero ang ganda ng pagkaka-deliver dito ni Class G, ang linis. Talagang may intimidate kay si Atoms, so ano lang, nakatitig lang sa kanya. Isa pa. Pupulbusin kita na halos wala silang makikitang ebidensya. Hanggang yung gagawin ko sa atoms di na mapapaliwanag pa ng siyensya. Tayo na si Cygnus, ginagaya si Invictus. Malamang marami dyan ang sasang-ayon. Si Cripply, puro pagnanakaw, mga ibang video, nire-reaction. Aray ko, may ibang video ni re-reaction. Tinamaan ako dun ah. Si Topper, puro parody nung huling laban nila nung ahon. Ngayon gayahin mo style nilang seta na puro wordplay. Patunayan mong hindi origin, mga oragon. Ganda rin ang round 1 ni Class G, no? Pero feeling ko parehas pa lang silang nagpapainit sa round 1 nilang pareho eh. Yung kay Press din silang merong mga konting generic na angles or schemes. Yung schemes naman ni Class G na medyo generic para sa akin is yung Angkas, Joyride, Move It. Parang ang dami nang gumamit ng scheme na yon, delivery rider schemes na yon. Ano pa ba? Ayun, medyo nakatulong lang din talaga na nauna si Atoms kasi nade-diffuse niya yung ibang mga sinasabi ni Class G. Yung about sa 2x2 na pagbuhat sa kanya ni Cygnus. Tapos yung, ano pa ba? Yun nga, yung pagsigaw-sigaw ni Class G, pinatunayan nga ni Atoms dito na ginagawa ni Class G, no? Para sa akin, medyo dikit lang yung round 1, nagpapainit pa lang sila, pero mas natripan ko yung round 1 ni Atoms kasi meron siyang mabigat na punchline doon yung kay Triple G Canelo Alvarez. Tapos yung ano niya, yung flow niya, ang linis din pakinggan. Para sa akin, lamang ng konti si Atoms round 1. Panoorin natin round 2. Saan ko daw natutunan yung wordplay? Hindi pa ba obvious? Paalala ko lang, klasiko yung pinakaunang kampiyon ng Motus. Pwes, papaulanan ko ng wordplay hanggang yung tenga niya marindi. Oo, mataba ako. Mabigat kasi yung punches, kaya kita nyo, magaang pisngi. Mabigat, magaan. Wait. Mabigat, magaan, wait, teka lang, wait, timbang. Syempre, alam nyo na yun, na-explain ko lang para mas magmukha kayong bobo, no? Motus! Na Gino, magaan, mabigat, G, gramo, kilo. Tinuloy pa talaga. Ay, nako. Hinahabol talaga ni Atom si King Nego G sa mga wordplay motos niya. Okay. Si Ma'am Chalant, nagigets eh. Ang tawag ng mga, nababasa ko sa Reddit, yung nasa gitna, na nagre-react na yan si nanay. Ma'am Chalant tawag nila. Nagre-react siya. Gets niya eh. Round 2 game! Tanda ko nung bata ko, panya ko. Di ko lubos maisip na balang araw makakalaban pala kita, Hamtaro. Hindi ko kilala kung sino yung si Hamparo ah. Ina kasing pisngi yan, pang lesbian yung kurtihan. Ipapaalala ko lang, hindi ka rapper, vlogger ka, Boss Liam. Ayun, kilala ko si Boss Liam.
Vlogger ka, Boss Liam. Paano ko mabubuntis yung asawa ko? Ito, ang buya ko. Tagag. Di kita dyan tatantanan. Alam mo ba, class, pag magkasama kayo ni Jeline, sa'yo ko mas nagagandahan. Sa sobrang puti niya, kinuha siya sa isang soap opera. Tang-ina, malandi ka. Malaman-laman ko yung role na binigay pala kay Repa, maging labandera. Kanina ko pa siya sinasabon. Yan ang di niya nakita. Kaya anong Glenn? Baka Glenda. What a brilliant idea. Kasi Glenn pangalan niya ni Class G. Glenda, yun yung parang CEO yata nung Brilliant. Kalimutan ko nung company about sa mga makeup or cosmetics yata. Yun, Brilliant Skin yata. Kaya ako naalala kasi may billboard sa labas dito ng condo, yun yung nakapaskil eh. So yun yata yung CEO ng Brilliant Skin. Kung natatandaan ko ng tama, Glenda yung pangalan. Glenn, baka Glenda. What a brilliant idea. Kasi yung aggression niya hindi suit. Sa swag niyong di niya ma-explain. Ito na yata yung sinasabi sa Facebook na isang performative male. Bading ang puta! Nung nakaraan, pumunta to ng Baguio. Tang ina mo ka. At sa ribulto ng burat, nagpapik siya. Naglabas ng screenshot si Atoms. Delikado magpupupost sa Facebook pag kalaban to si Atoms. Meron pa dyan mga copy. Pwede niyong kunin. Fact check. May taga-distribute pa. Handa eh. Mga copy. Pwede niyong kunin. Fact check. Tignan niyo yung account kung verified na siya yan. Dito AI sa ribulto ng burat, nagpapik siya. Ang lamig-lamig sa Bagyong puki ng ina mo ka, in-hit ka. Yan ito eh. At diba, sip-sip ka kay M-Site? Kay Sur ka din kumukuha ng insight? Di mo ba sinakyan tong ribulto ng burat? Total sanay ka man dick ride. Para daw panalo ay sure, dadayo kay Sur nang siya'y mag-dominate on stage. Para sa bars, pumupunta ka ng Baguio para kay Sur, ano kanya, strawberry shortcake? Pwes, wala akong pake kung mag-ambagan kayo ulo, lalaban ako sa bakbakan na to. Kasi kung pinapatakbo ka man ng Sur class, ako na bahala magpagapang sa'yo. Wala naman akong problema kay Sur. Katunayan, idol ko pa nga yan since high school. Pero kung gustong ibawi nung henyo yung manok niya sa taga Bicol din, Kam Sur. Kasi kahit magpatulong ka sa iyong mentor, you're not able to gain score. Para sa bars, pumupunta ka ng Baguio, samantalang Baguio yung pumupunta sa amin, magkaiba tayo, mag-brainstorm. Bigat nun. Solid na naman yun. Di ko alam kung bata nga ni Sureño to si Class G, pero mukhang ganun na nga, base sa mga sinasabi ni Atoms. Tapos ang dami niya na kagad na construct na, tawag dito, na wordplay, tsaka ang ganda ng build-up niya papunta rito sa punchline niya, yung magkaiba tayo mag-brainstorm. Solid yun, sa pa. Mentor, you're not able to gain score. Para sa bars, pumupunta ka ng Baguio, samantalang Baguio yung pumupunta sa amin, magkaiba tayo, mag-brainstorm. Mapalakpak si Ma'am Chalant, grabe yun. Ganda rin yung Cam Sur, yung Licarito Sur, tsaka Camarines Sur. Solid yun. Wala ka na ditong mabubilog. Di na makakaskor sa akin ng baklang to. Kasi kahit anong pasikot-sikot, sa Camarines Sur pa rin yung bagsak mo. Bading! Kaya pala... Camarines Sur pa rin. Dapat siguro sinabi niya na lang Camarines Sur. Hanggang para Camarines Sur, nabuo niya ng maayos yun. Nilagyan niya pa ng pa rin eh. Pero okay lang, okay pa rin naman. Sa pa. Akin ang baklang to. Kasi kahit anong pasikot-sikot, sa Camarines Sur pa rin yung bagsak mo. Bading! Kaya pala
pala may ass sa name niyang Class G. Yaks, that's fucking nasty. Sinibak-sibak lang to sa Baguio, nagmistula kang puno ng pine tree. Ano Glenn, you wanna try me? Nang may bihid, itong almighty. Pagkat ulo niya yung gagawin kong pendant sa aking chain na parang suot ko iyong ID. Isa-isahin, lahat isusunod, uubusin ko buong tray bumot. Pagtsatsyap-tsapin yung mga braso parang mga nagsasayaw na mga igorot. Ganda, ang ganda ng pagkaka-execute doon ni Atoms. Medyo matutunugan mo na kaya siya uma-action ng ganun, may ire-reference siyang malupit, pero yung pala yun, no. Ganda. Kung paano siya mag-deliver, kung paano yung setup papunta doon, yung momentum na execute niya ng maayos, para sa akin solid yun. Isa pa. Ko buong tray bumot. Pagtsatsyap-tsapin yung mga braso parang mga nagsasayaw na mga igorot. Grabe si Ma'am Chalant sa gitna. Sobrang napapareak ni Atoms. Mukhang tuwang-tuwa si Ma'am Chalant doon sa nagsasayaw na igorot. Shoutout sa'yo, Ma'am Chalant. Yung nasa gitna dyan. Di pa tapos, kalma. Wawak-wakin niyo ang tiyan yung organ lahit mailabas para maging interesting kanyang intestine nakin pang nilaslas. Kada interval, kita niyo internals at walang sawang pagtalsik ng bloods. Sunin yung naging laboratorio at nasaksihan yung tamang pag-dissect sa class. At last na, naging messy yung sahig ng maikalat ko yung bloods niya. Gusto ko lang iparating ganito mag-horror core ng malagim, kaya pakiligpit na nga yan pla, Redel. Binali niya, Plasma dapat yan kasi nag-horror core si Plasma. Okay, mas gusto ko yung round 2 dito ni Atoms kesa dun sa nauna niyang round. Ang lakas din, no? So, ang daming tumatak din sa akin ng mga linya ni Atoms, lalo na yun, sumasayaw na igorot, yung magkaiba tayo mag-brainstorm. Para sa akin, kung paano niya kinonstruct yung round 2 at napag-connect-connect at saka yung pag-transition niya sa iba't ibang angle, yung pagiging bata ni Class G si Sur, tapos yung kung paano niya pinatay si Class G rito, yung chinap-chop niya, ganda ng pagkakatahi niya doon. Panoorin muna natin yung round 2 ni Class G bago natin i-judge. Tangina, dinamay pa yung mga igorot. Aba, gago ka, Chong. Gayang-gaya yung chop-chop ng mga igorot. Paano trabaho mo yun? Pero bali-balita. Nagkakamabutihan na sila ni Platito, yung dating hinipuan niya sa hita. Kinurot yung utong. Pero yun, may issue nga si Atoms na inangle na rin sa kanya sa mga laban niya before. Yung hinipuan niya raw yung Platito na yung Femsi yata, yun, yung Platito. Hindi ko pa napapanood bumatel pero mukhang Femsi nga yung Platito. Niya sa hita. Madalas na silang nagiinom, madalas na din silang magkita. Nilalasing niya yun palagi hanggang mawala sa kanyang diwa. Kasi pag basag na yung Platito, dun lang siya nakakatikim ng hiwa. Oy! Sana all! Kaya palakpakan naman natin si Atom, siyempre. Kasi nangyari na yung motibo nitong dati lang na nanghihipo. Alam niyo yung laro sa perya, yung maghahagis ka ng piso. Wala yung pinagkaiba sa ginawang diskarte neto kasi ginamitan pa ng pera, mauwi lang yung Platito, Diyos mio. Walang-wala ka na bang choice? Tigang na ba yung toy? Kaya pinagtyagaan mo yung masebo na Platito, makaranas lang ng joy. Oy! Ano rin si Class G, no? Parang nung napanood ko yung mga past battles niya, hindi siya ganito ka-energetic. More on aggression talaga yung style niya. Siguro, pinapasukan niya na talaga ng mga ganitong gestures. Though may konting mga kababawan na dadala niya ng kahit papano yung sa mga makulit niyang mga gestures. Yo. Pero mabait naman niya si Atoms. Meron lang talagang ugali na badang.
Kung tutusin, nung pumunta kami sa Bicol naumay kami sa mga pagkain katakam. Biruin nyo, pagkasaing ng kanin malamang meron na namang laing sa kalan, tapos kinabukasan, kinagabihan, putang ina, gabi na naman! Putang ina, dahon na tinatay ko nun eh. Sinong di mababad trip? Yung pakikisama nyo ang pangit. Putang ina yung midnight snack namin noon, titingalaan lang sa langit. Ginutom ako. Kaya sa hamon na to, bilang gante, ako naman yung hindi magpapalamon sa'yo. Game? Game! Sabi niya kanina, sa Motos pa dapat gaganapin yung laban na to. Kaso nung 10 days nilang biglang tumagas, pinakancel yung laban namin, lakas ng amat. Anong kayo manong bagyo? Kasi lalaya na daw yung kuya niya sa pagkakulong na dinadanas. O, anong pakialam namin doon? Kaso kinasa ulit ni Boss Arik yung laban na to, masyado kayatang minamalas. Kung noon naligtas to, nang nakakulong, pes ngayon wala kang takas, yung estilo ko mas pinatalas. Huwag mo nang subukan manlaban, kaliwat kanan yung suntok tapos pinagtatadyakan. Kung may lalaya nga lang na isang tao yung trabaho, di niya na nagawa na gampanan, ano pa kaya ngayong ang dami kong pinapakawalan? Ganda rin nung pagkakakonect doon. Nakakulong, tas pinakawalan. Tas yun nga, no, dahil nga binubugbog niya si Atom, suntok, tsaka tadyak. Pero yun, medyo napangunahan na kasi siya ni Atoms nung round 1 eh. In-explain ni Atoms nga na na-cancel dahil malakas daw yung bagyo ron sa kanila sa Bicol, no. Kumbaga yun yung unang narinig ng crowd. So, eto si Class G, iba naman yung sinasabi. Anong bagyo-bagyo raw, ang dahilan daw nun ni Atoms is, nakalaya na raw yung tito niyang nakulong. Parang ganon. Tapos wala naman daw connect kung ba't na-cancel yung laban nila before. Pero ngayon natuloy na, yari ito si Atoms. Ganun yung pinapamukha ni Class G. Medyo humina nga lang kasi napangunahan ni Atoms sa pag-explain niya kung ba't na-cancel yung laban nila before. Pero ang ganda nun, ganda nung ano niya, na gawang punchline dito ni Class G. Tuloy natin. Tayo na di na ito eskapo. Matik patay ito sa aming duelo. Round 2 pa lang, may nanalo na, wala nang mahabang argumento. Pero pala isipan, kung bakit yung kuya niyang nakulong laman ng berso, paano baliwala tung kainkwentro, kaya pinatay lang gamit tugmang preso. Tugmang preso, kanta yun ni Looney. Yung kinikwento ni Looney yung storya kung bakit siya nakulong, no? Parang sinetap daw siya. Enkwentro, kaya pinatay lang gamit tugmang preso! Nireview nyo ni Luna yung battery ko Rest naman kayong tanga. Joke lang, pagaling ka, idol. Oo, kaso di mo yun kinalakas. Kahit alam kong marami kang natutunan dun sa ginawa niyong palabas kasi may kaya pa akong ilabas. Tipong itaas pa yung antas na kahit kasama mo yung aral na mag-review, di ka pa rin aangat sa class. Kasi mamaltrato ng mga gago, yun yung nakalatag ko na plano. Pero kung dismayado, kasi diskumpiyado ka sa boto ng hurado, total ka-close mo naman yung tao, pa-review ka mo para klaro. Para maunawaan mo pa lalo kung paano ka natalo. Break it down. Ganda rin ang round 2 ni Class G. Mas natripang, mas lumakas din compared sa round 1 niya. Ang ganda rin ng pagkakatahi. Yung binanggit niya nga, syempre, una yung tugmang preso, nakanta ni Looney. Tapos na-connect niya yung pag-break it down ni Atoms tsaka ni Looney sa laban daw niya. Hindi ko pa napapanood yun. May break it down si Looney at Atoms sa laban ni Class G. Tapos yung aral, yun din yung parang kanta nila Abra, Apex, Ron Henley, Abra, Looney. Yun, A-R-A-L, aral. Sila rin yun. Kanta nila. And then na-connect niya yung pangalan niya rin, Class. Yung kahit yung aral review, hindi yan papasa sa class ba yun? Ang ganda ng pagka-connect ni Class G doon. Halos dikit lang din tong round 2. Mas tumatak lang sa akin yung ano talaga ni Atoms, yung mga punchlines niya. Mas mabibigat. Tsaka mas creative yung ano niya. Yung pag ano niya, pag-execute niya ng mga ano. Kay Class G may mga konting kababawan yung mga ano niya eh. Nag-start siya sa comedy bago siya pumunta dun sa aggression niyang style, no. Maganda rin, pero yung kay Atoms mas mas solid para sa akin, round 2.
Round 1, round 2, Atoms ako dun. Paano natin round 3? Paano daw natalo? 2-0 nga ang putang ina. O ito, parang 3 talaga. Pukin ang ina mo ka. Platito lang naman yung malakas mong ano eh, linya eh. Alam ko, Platito, babanggitin mo yan dito, kaya meron akong hinanda. Okay, I just wanna clear up some false rumors ba yun? My friend Atoms has never Yung ebidensya disrespected. galing pa sa kanya mismo, yung galing yung post sa kanya. At ang sabi niya dito, I just wanna clear up some false rumors. With my friends Atoms has never disrespected me in any way. Stop asking me. O ano, Grabe yun, may screenshot si Atoms. Parang binura niya yung angle kagad ni Class G about sa gamit na angle din sa kanya sa mga past na laban niya, yung about sa panghihipo niya dun kay Platito. May post pala na gano'n, no? So, wala na. Bura na yun kasi may screenshot din siyang dala. Ganda ng sobrang preparado rito ni Atoms. Alam niya, hinanda niya yung mga pwedeng i-angle sa kanya mula round 1 hanggang round 3. Tapos kung yung placing niya, nagmukhang rebat tuloy sa mga sinabi ni Class G. Ganda-ganda. kanyang bitaw, puro Platito. Hey, stop asking me. O ano, nasyak ka? Kanyang bitaw, puro Platito, ayan tuloy, basag siya. Oh, tangina mo ka ha. Mali ka ng inasar mo, Glenn. Yan ang itatak mo, men. Magbiro ka na sa lasing, wag lang sa may screenshot na kayang ipatarpulin. Pinagmamayabang niya kay Rapian. 4 na taon lang daw yung ginugol niya bago makapasok dito. Ang wak pala niyang gago. Oo nga, kinailangan ko lang ng 2 taon dito pag ganap nagkampiyon. Di ba sampal yan sa mukha mo? Ano sabi niya? Wala pa daw akong panalo sa 1-on-1. Bakit? Di ba champion ka sa motos? Champion ako sa flip top. Ilang beses na ako nag-champion sa with beat at nag-champion sa vidbat. Pwede mo ako i-fact check. Di yan sa pagsisinungaling. Sa sobrang dami ko ng crown, kaya salamat, Nico Manning. Nico Manning, yun yung siya yata may-ari ng Crown Manila. Kaya sa dami ko ng crown, yun yung nire-reference ni Atoms. Yung mga liga yata na sinabi niya, hindi ako familiar sa mga yun na pinag-championan niya. Yung sa flip top, familiar ako, yung 2x2 sila ni Cygnus. Pero yung iba niyang liga, hindi ako familiar doon. Sobrang dami ko ng crown, kaya salamat, Nico Manning. Sobrang dami ko ng crown, kaya salamat, Nico Manning. Wait lang, putang ina kasi na ito ni Platito eh. Sobrang dami ko ng crown, kaya salamat, Nico Manning. At nireview nga namin ni Looney, nag-break it down yung linya niya. Kaso literal na wala kaming masabi. Kasi antitipid mag-bars. Isipin mo ha, kasama ko na yung aral pero parang ayaw niyang makinig ng class. Kasi isipin nyo ha, yung linya na ibang klase ako, ginamit na ni Looney, ginamit pa ni Kilua, ginamit pa ni Class G, tapos nung pinuna siya sa comment section, galit na galit siya. Baka jowa mong si Jeline yung ibang klase kasi gamit na gamit na. Kaya kay 30 ka bumagsak, talagang body bag ka pre. At kaya ka nag-short doon sa slack, masyadong kaki ka kasi. Talo ka dapat kay Rapian. Ikaw talaga dapat dun yung nadali parts. Oo, yun ay naging cooking show sa class na parang culinary arts. Yan bandila mo, pag inila ko, titigil ka na? Pues, sa atin, ikaw ang maawit dito, G. Pakitaas ng kanang kamay, sakali. Pakilagay sa kaliwang dibdib. Pagkat ito na yung ating victory o mapapatapik ka sa dibdib kasi sobrang classic neto, G. Kita nyo standing ovation yung linya ko sa class na parang flag ceremony. Parang big lang ato. Sayang lang, parang naputol yung momentum ni Atoms mula nung nag-choke siya. Feeling ko parang siningit niya lang yung yung lines niya about dun kay Nico Manning. Kasi parang gusto niyang i-rebat yung sinabi ni Class G nung round 1 na walang napanalong tournament si Atoms. Kaya siningit niya lang yung lines na yun dito sa round 3. Yun. Tapos nawala na siya. Pero okay pa rin yung mga sinasabi niya, nawala lang talaga yung momentum. Kaya hindi rin masyadong nakakapag-react na siguro yung crowd dito sa live. Ayun. Di lang ako sa class na parang flag ceremony.
Parang bigla nga tuse, di lang basta pang katuwaan. Kita nyo yung setup pero class pero pang punch, pang bulagaan. Kasi, kala nyo sa flow, ako'y pagod na. Heto pa yung na-blow ngayong sabog ka. Di kita titigilan, panggigigilan, magkalasog-lasog ka. Kita nyo ngayon, laos-laos na. Eto ngayon, tatasabog ka. Kahit nagamit diploma o kahit diploma class, magtatapos ka. Ano, hindi kaya yon. Kaya si Down syndrome na patikom. Gawin mo na lang kasing sign language yung bars. Kasi para lang naman sa akin tong special education, kita nyo walang sinabi yung class. O kaya, ako na yung karma nitong champion, bulag pagtapos kong pagbabarili ng magnum. O puro pagkitil lang gagawin ko sa class. Parang assassination classroom. O ulig niya Pagkitil ang gagawin ko sa class, parang assassination classroom. Yung assassination classroom anime siya about dun sa teacher na parang octopus na color yellow na napakabilis. Ang plot ng anime na yon is dapat yung mga estudyante ron sa class na yon mapatay nila yung teacher na yon kasi may countdown or parang may deadline yata kasi papasabugin niya yung buwan. Nakalimutan ko na pero yun yung plot nun. Kaya puro pagkitil sa class yung nire-reference ni Atoms. iwan kong laslas, wala. Parang assassination classroom. Uulig niya iiwan kong laslas, wala ng hangin. Mga bintit kamay tagpas, kawawa kamin. Putol-putol kang lalabas, patayan sakin. Ganyan pagpasaway sa class, sanay magkating. Tinanggal ko muna yung mga parody para di na basic. Bumalik ako sa aking hilig, kaya tong tigamotos baklas. O inalis ko muna yung mga gimmick, ganun ako nag-focus sa class. Pinakita ko lang na di tayo magkaantas sa punches at angle ko plakdachong. Kaya tong binigay mo sa akin ay baklas, ito ibang caliber ng Atoms. Naredeem ko na rin sarili sa wakas. Pinakita ba't deserve ko yung title ko na champion. At dahil tapos na ako sa class, handa na ako mag-take ng master ko sa ahon. Okay, round 3 ni Atoms. Maganda sana kung hindi siya nag-choke talaga doon kasi nag-angas pa siya dito sa dulo yung na-redeem niya na raw sarili niya tapos ganun yung pinakita niya sa round 3 yung nag-choke siya, no? Pero ang ganda ng round 1 to niya. Lamang nga, sa kanya nga ako bumoto round 1 at 2 eh. Yung round 3 lang, yun lang yung parang humina para sa akin. Yung nag-choke siya, nawala yung momentum niya tapos parang hindi na rin siya super confident dun sa sa mga sinasabi niya. Pero natawid niya pa rin naman after niya mag-choke. Yun lang, hindi na ganun kabibigat dahil nga naputol yung momentum niya dun. Pero yun, round 1, 2, solid Atoms. Panoorin muna natin round 3 ni Class G. Tunay yan, pre. AI to, ulo! Oh, may credit ba yan? Parang yung sulat mo yan sa motos, inedit mo lang. Nandamay pa ng girlfriend. Sa babae, walang respeto tong si Iho. Dun palang pinatunayan mo nang hinipuan mo talaga si Platito. Pero round 3 na. Gaya na nakita nyo. Dito na siya madalas mag-choke, tsaka hingalin. Yung performance, alanganin. Yung mga sulat at gawain, di magawa na sariwain. Pero dahil dinurog na kita nung round 1 at hindi, sa yung round 1. At dahil hindi ka naman iba sa akin, bibigyan pa kita ng isang round na kailangan mong alalahanin, kaya kapit! Kahit di ka na dapat pinaghahandaan, sa dalas mong makalimot, kaya kapit! Kahit di ka na dapat pinaghahandaan, may dala akong bolo diretso sa yung ulo hanggang makita laman. Pag wala ng taklob, labas na yung utak, di ko pa rin tatangtanan. Ako nang bahalang humugot ng mga bagay na di mo natatandaan. Tanginang yan. Brutal naman nun. Grabe naman yun. Image 3, no? Ganda. Hugot ng mga labas na yung utak, di ko pa rin tatangtanan. Ako nang bahalang humugot ng mga bagay na di mo natatandaan. Tanginang yan. Pero alam ko nahihiya na yan. Kasi halos lahat ng battle niya madumi. Kaya ang ginawa, yung mga hindi niya na-spit, ni-recycle, sinube. Tapos nung laban niya kay Sikreto, binanat sa huli. Kaya kahit papano, awa ng Diyos, nakalimutan niya uli. Gago. Tanga. Mas lalong lumakas tuloy yung round 3 ni Class G dahil nga nag-choke talaga si Atoms dun sa round 3 niya, no? Ang ganda.
parang nagpapalitan or nagbabatuan sila eh. Si Atoms may mga pinangunahan siya na i-angle sa kanya nung round 1 at 2. May naribat din si Atoms yung angle about kay Platito nung round 3. Ito naman si Class G, merong mga napatunayan na nangyayari talaga kay Atoms real time kasi yung angle niya about sa pag-choke nangyari talaga ngayon kay Atoms. Kaya mas lalong lumakas. Ganda. Napanood niyo yan? Dinamay niya doon yung mga Muslim, tanginan to, pasmado, bibeg. Nakakabilib. Hindi takot na mapugutan kasi wala siyang liig. Tangina, sinabihan ba naman na nagbebenta daw sa bangketa habang may mga kasama na supling? Eh kung tutuusin, guys, wala namang masama sa mga hassle ng Muslim, tama? Ang masama, yung puro ka rap battle tapos hindi ka pa supreme. At yung nagbebenta pa ng tempered glass, yun pa yung binasag ka on screen. Ha? Galit na ako. O, iniwanang lambitin. Basag mga ngipin. Wala kang magandang pinakita, Atoms, kahit hindi mo aminin. Habang kung usapan ay sikreto, wala nang dapat sapitin. Ay, putang ina mo! Tanga. Kabang, yun. Oh, hindi ako nag-choke o nabitin. Sikreto nga, di ba? Malamang bawal sabihin. Hindi ko alam kung ano yung nire-reference ni Class G na laban ni Atoms tsaka Sikreto. Sikreto alam ko, Battle MC rin yun. Hindi ko napanood yung laban na yun, pero hindi ko rin alam kung Muslim siya. Pero based sa mga sinasabi ni Class G, parang ganun na nga, no? Doon kasi siya gumawa ng mga angles about sa pagiging Muslim ni Sikreto. Tapos ito, yung Sikreto, yung bawal sabihin, nag-fake choke siya. Okay. Yo! Ano yun? Nag-too small si Class G, tapos tinapakan sabay tumalon eh, no? Kulit eh. Sabihin! Ayan, Yo! patay. Too small. Pam! Talon. May choke. May choke toss pala. Ang pag-usapan nilang natin, yung pagiging online battler mo, oo, yung labanan nyo na long range. Ibibidyo mo lang yung sarili mo, tapos i-upload ng liga sa homepage. Puta, pwede pala yun. Nung napanood ko galit na galit sa harap ng camera, feeling nasa totoong stage. Nirecord mo pa talaga sa loob ng kotse. Puta, akala ko road rage. Tapos sasabay ka ngayon sa mga current sa pataasan ng voltage, malamang umuwi to na umaaray. Magaling ka lang sa video battle kasi pwedeng ulitin pag sumasablay. Battle MC na kapag may signal, sa online lang sumasabay. Habang ako hitman, kapag may signal, sakali to pumapatay. Oo, noon pa man, magkaiba na tayo ng nilalapagan, kaya di mo ko malalamangan. Yung apoy ko, baga pa lang, di ko kasi pinapaypayan. Yung apoy mo, yan na yan, di mo na yan malalakasan. Hanggang dyan ka na lang. Ang aking pinapaalam, dito sa pinagtatanghalan, ako pinapalakas, ikaw pinagtsatsagaan. Real talk! Gandang comparison nun. Ang sobrang linaw ng comparison na yun na dineliver ni Class G. Kumbaga si Atoms, yan na yung peak niya, yan yung prime niya, hanggang dyan na lang siya. Tapos si Class G, no, unti-unti yung pag-angat niya. Hindi niya naaabot yung limitasyon niya. Solid. Apoy bata pa lang. Balikan natin yan. Ganda nun eh. Lakasan! Hanggang kasi pinapaypayan. Yung apoy mo, yan na yan, di mo na yan malalakasan. Hanggang dyan ka na lang. Ang aking pinapaalam, dito sa pinagtatanghalan, ako pinapalakas, ikaw pinagtsatsagaan. Real talk! Sinabi yan ni boss sa isang podcast. Naduda siya noon na maglaro yan. Ba't niya pa nga naman tututukan? Wala din naman patutunguhan. Diba? Huling pasiklab mo na dapat yung sa 1 minutes. Doon ka na dapat matutuluyan. Pasalamat ka na lang, nagka 2x2, di na dapat yun magagatungan. Ngayon naman, nanghihinayang siya sa nagawang legasiya ng tambalang Cygnus tsaka Atom. Kaya kahit laging wak pinapakita, pilit niya pa rin kayo na binabangon. Eh di kasalanan mo pala lahat, boss! Kakahit-hit mo yan ng mumurahin eh, kaya yung utak mo na lason, pues meron akong baon. Isang kahang yosi, boss, Malboro yan para di ka na nagtsatsaga sa champion! Patay ito! Panalo na si Class G. Binigyan niya lang ng Yossi si Arik. Tanggap ka na, may
kasama na yung mga battle mo hanggang susunod na ahon, may laban ka. Ay, nako. Laking pasasalamat ni Arik, oh. Arik parang nanalangin bigla kahit atheist, eh. Hindi ka na nagtsatsaga sa champion! Patay ko! Putang ina, pinaasa ko lang. Kayo naman eh. Yo, sana na-enjoy nyo yan, man. Thank you. Ganda, round 3 yun, malinis yun. Class G yun. Ganda ng round 3. Siguro kahit di nag-choke si Atoms, Class G pa rin yun yung round 3. Malakas yung round 3 ni Class G dito. Yun yung pinakamalakas niyang round para sa akin. Kay Atoms yung round 3 niya, yun yung pinakamahina eh. Pero yun nga, para sa akin, round 1 tsaka round 2, lumamang si Atoms in terms of, tabla sila sa performance, tabla sila sa delivery, lumamang si Atoms para sa akin sa bigat ng mga punchlines tsaka creativity sa round 1 at 2, tsaka kung paano niya kinonstruct or pinlace yung mga verses niya na nakabase sa mga sasabihin din ni Class G. Doon siya lumamang para sa akin. Si Class G, okay din. Comedy, gestures, nadadala siya. Yung pagiging makulit at energetic niya sa stage, okay din. May konting kababawan lang yung iba niyang mga sinabi. Tapos yung, may mga generic lines din siya. Parehas lang din sila may generic lines. Mas natuwa lang ako or mas na tumatak lang sa isip ko yung mga sinabi or punchlines ni Atoms. So yun, nanalo si Atoms para sa akin. Salamat!